Mayor Lorenzo Rillosa, Mayor, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Magandang umaga po sa inyo. At muli, Mayor, kami po ay follow up dun sa inyo pong people empowerment. At nakita ko po yung FAMI ay nagsulputan yung improvement, no, yung development. Katulad na lamang ng mga establishment na narito ngayon ng mga food chain na kilala. At syempre, ito mag-generate ng trabaho ng inyong mga kababayan. Kumusta na po ang status nito, Mayor? Una-una, maraming maraming salamat sa inyo sa pagbibigay niyo ng pagkakataong makapagbigay din ako ng ulat. Ah, magkaroon din ng continuation yung nauna nating interview mo sa akin last year. Ah, Regarding dito sa nagiging development ng farming ngayon, kung mapapansin niyo po, talagang medyo sumigla ang ekonomiya at ang komersyo. Kasi kung titingnan naman natin ang FAMI, talagang kami po ay nabiyayaan ng isang napakagandang location na pwedeng i-develop talaga into commercial. So ngayon po, ayan, kita naman natin, andyan na po ang Jollibee at saka McDo, andyan na rin yung Osave, at hopefully po by this year, marami pang mga papasok ng mga bagong establishmento at sana po ay mag-materialize at tuloy-tuloy na ang pagsigla ng komersyo dito sa maliit pero may promising na bayan ng FAMI dito sa lalawigan ng Laguna. Meron pa po bang kasunod na mayor na nag-pledge sa inyo na sila ay mag-invest dito sa inyong bayan? Meron ng mga nagpapakita ng intention pa na mapasama na ang kanilang negosyo, kanilang investment dito sa bayan ng FAMI katulad ng hopefully po ang mga inasal ay makapasok na rin itong taon na 'to at ang LTO po na paparating na rin at may mga ongoing na rin pong negotiation at actually may mga naumpisahan na. Parating na rin ng mga renewable na energy rito sa atin katulad ng windmill. So, yun po yung mga nakalinyada natin at sa programang panglokal naman na umpisa namin 'tong taon na 'to, ipagpapatuloy namin yung construction ng aming municipal complex. Tapos na po yung phase 1 at ito pong first quarter of 2026, umpisa naman namin yung karugtong ng development ng ating munisipyo. At kasama rin po sa pinondohan namin 'tong taon na 'to, ang rehabilitasyon ng ating pampublikong pamilihang bayan. At isa rin po sa pangarap ko kasi bago dumating yung panahon na talagang matapos na rin ang aking pananilbihan bilang public servant dito sa bayan ng FAMI, isang pangarap ko rin po ang magkaroon ng terminal, grand terminal. Kasi kung titingnan natin, talagang FAMI, biniyayaan talaga ng napakagandang lokasyon. Ang mga mananakay talaga dito nakasentro ang takbo ng transportasyon na magpapasigla, magpapataas ng foot traffic, nabubuhay naman doon sa mga establishmento na komersyo. So hopefully po, dito sa pangalawang termino ko, maramdaman muli ang patuloy na pagsigla ng komersyo dito sa maliit na bayan ng FAMI. Isa sa mga nakita namin, Mayor, na mababa yung lugar ng PAMI, Laguna. Pagdating sa malakas na ulan, number one, yung siyempre ay nagkukos agad ng pagbaha. At malapit lang din kayo sa mga karatig bayan na mababa din ang lugar. Usually, yun ang napapabalitang pinabaha. Kumusta po ang flood control projects po dito sa inyong lugar ay maayos naman? Maayos naman po at katunayan, nasa ika-4 na bahagi na kami nung programa ng flood control. Nung dumating po kasi ako noong 2022, nung ako ang mahalal na punong bayan ng FAMI noong 2022, ito po ay budgeted at approved na po itong programa para sa flood control. Nasa phase 4 na po kami ng flood control dito sa barangay Bulihan. At alam niyo po, sa totoo lang, ang sa ngayon, ang pupwede nating maging contribution, tayong lahat ng Pilipino, ay ang kontribusyon na pwede nating gawin para kahit papaano ay yung maliliit na
ginagawa natin kahit papaano ay magkaroon ng positibong epekto, Mm. yung pong pagkokontrol ng pagsasaayos ng pagtatapon ng ating mga basura, na isa rin naman sa nagiging dahilan ng pagbaha, Mm. pagbabara ng ating mga kanal, at ang pagtatapon ng mga basura sa ilog na naging dahilan kung bakit may mga pagkakataong nababarahan yung mga daluyan ng tubig, lalo na sa mga ilog natin. Mm. Kung mapapansin niyo po, dito sa PAMI, kanina napansin ninyo, meron yung ating partners na Gardenia, Mm. pinapalitan po nila yung naiipong plastic na basura ng ating mga kababayan na pinapalitan nila ng tinapay naman na gawa ng Gardenia. So, sa akin po, even nung ako'y nasa Japan, na-observe ko yan. Malaki ang role ng bawat mamamayan pag tama at may disiplina ang pag-handle ng pagdi-dispose ng mga basura. Umpisahan po natin sa ating mga sarili, sa ating mga bahay. Umpisahan natin i-segregate talaga. Kaya dito sa PAMI talagang strictly implemented ang aking instruction sa ating Menro. Pag hindi maayos ang pagkakahiwa-hiwalay ng mga basura, huwag niyo kunin. Mm. Hayaan nating dumating yung panahon na talagang sa bahay pa lang, maayos na ang paghiwa-hiwalay, magkaroon ng disiplina kung paano talaga i-dispose ng maayos ang ating mga basura. Yan po ay mga maliliit na pamamaraan na may malaking impact o malaking kontribusyon sa problema natin sa basura at sa pagbaha. Mm. So, hindi naman po pwedeng laging ang inaasahan na lang natin na may gagawa ay ang ibang tao para sa atin. Kung ano yung pwede natin gawin in our own little ways, Mm. ay mag-contribute na po tayo. Mm. Next. Pero doon lang sa palengke, napaglaanan na po ng kulang po. Meron po kami inilaan na pang-rehabilitasyon para sa kung ano yung meron kaming palengke ngayon. Kasi talaga namang naniniwala tayo na ang palengke isa rin sa puso ng isang bayan. Mm. Ito rin yung nakapagbibigay ng dagdag kita, livelihood sa mga kababayan natin. So meron na po kami inilaan na galing sa lokal na pondo para sa rehabilitation ng ating pamilyang bayan. Pero kung ako po, kung dadating ang panahon na mabibigyan pa rin ako ng pagkakataon, gusto ko talaga totally bago eh. Mm. Kaya lang, siyempre, medyo mahabang proseso yan. Pero sa ngayon, kung ano pa lang yung kaya namin ngayon, base doon sa pondo na meron kami, mag-umpisa muna tayo sa maliit na rehabilitasyon. Opo. Sa municipal building po, medyo luma na talaga to. Ay, ano po, complex po yung ating Yung bago. yung ating inumpisahan na noong nakaraang taon. Ito pong, kung hindi ako nagkakamali, itong ating lumang munisipyo, kung hindi ako nagkakamali, mahigit 50 taon na eh. Panahon ng inabutan pa ng father ko to eh. Mm. Kasi yung father ko, matagal din naman nanungkulan bilang punong bayan dito, 12 taon. Yung panahon po ng tatay ko, 1968 to 1980, ito na yun eh. Pero nagkaroon lang ng mga konting extension, konting development. Pero kung titingnan natin ng edad ditong munisipyo natin, talagang mahigit sa 5 dekada na ito. Mm. Kaya ito naman to hindi ko lang pangarap. Ito ay pinangarap ng lahat ng naging punong bayan na magkaroon ng bagong municipal complex. Swerte lang po sa panahon ko naumpisahan. Ngayon, ayan po, makikita ninyo, minsan nga naging controversial yan kasi nga naumpisa na natin yung phase 1 at ito naman po, pinaglalaanan ulit natin ng pondo lokal at lumalapit din tayo sa mga national agencies para pagkakuha ng karagdagang pondo para maipagpatuloy itong ating municipal complex. Sa totoo lang po kasi,
mahirap humingi ng suporta sa nasyonal para sa ganitong klaseng proyekto kung wala ka na umpisahan. Correct. Kaya dapat makita rin talaga muna nila na merong inisyatibo sa lokal, tsaka ka humingi ng suporta para magkaroon ng karagdagang pondo para maipagpatuloy kung ano man yung ating pinapangarap na municipal complex. So, hopefully po, sa panahon ko, matapos itong municipal complex na hindi lang ako nangarap nito. Lahat ng taga-FAMI at alam po lahat na naging punong bayan, pinangarap ito. Gaano kalaki yung complex na Mayor? Ito po ay naumpisahan na yung lupang nabili natin para paglaanan ng proyektong ito. Ito po ay nasa 7,888 metro kwadrado, kung hindi ako nagkakamali, yung eksaktong numero. Yun po yung nabili natin lupa paglalagyan nito. At meron pa rin kami plano na kung may pagkakataong mabili pa rin yung mga katabi nito. Kasi pangarap po talaga dito at least umabot man lang na kahit isang hektarya at kalahati hanggang kung sa swerte hanggang 2 hektarya. Kasi yung complex, ano ito pinagsama-sama na natin lahat dito. One-stop shop na. So nagkaroon na kami ng donasyon para sa Bureau of Fire, sa Philippine National Police, sa health, even sa judiciary po, may intention din kami mag-donate. Kasi ang plano natin, nandun na sa isang lugar, lahat ng mga ahensya na magbibigay serbisyo sa mga kababayan natin. So, one-stop shop. Parang ganun po. Yun naman po ngayon yun naman po ang model ngayon talaga kahit sa ibang bayan. Para hindi na mahirapan ng mga kababayan natin magpalipat-lipat pa. Even po ang Sangguniang Bayan, kasama rin po doon sa magkakaroon ng building para doon. So, Saan po yung lugar? dito po sa highway ng Infanta Fami Road. Well, parang tinatambakan sa gaming kaliwa. Opo, ayun po. Yung may mga naumpisa na doon. May commitment na po tayo, may mga prior commitment na coming from Senator. Opo. Actually, meron na pong pledge. At ito nga po ipabid na ng DPWH noong nakarang unfortunately for naging status ito is for later release. Ito po ay galing sa tulong at pondo ng ating butihing Senador Bongo. Pero ngayon po, status for later release. At ang ating pong napaka-supportive ng mga Congressman Benji Angaraw ay nagkaroon na rin po ng pledge or commitment na mag-allocate din ng pondo pandistrito para naman sa pagtulong ng paglalagay ng pondo rito sa naumpisa namin municipal complex. Ito pong proyekto nito ay manggagaling ang pondo sa iba't ibang katulad ng lokal, distrito, nasyonal at provincial. Yun po ang dahil inumpisahan ng pondo ng lokal at meron pa kaming pondong po pwedeng idagdag dito nang wala kaming binabiolate. Ganon din po ang paglapit natin sa distrito, sa provincial, and even sa national. Kumusta po si Governor Sol Aragones sa inyo pong during your administration? Ay, alam niyo po, nakakatuwa kasi kitang-kita natin kung gaano ang suportang ibinibigay ng ating gobernador sa bayan ng Fami. And actually, dito nga siya nanumpa. Sa isang barangay namin, sa Barangay Kapatalan, dito po nanumpa ang ating gobernadora. At lahat po ng mga proyektong inilalapit namin sa kanya para sa mga kababayan ko, lahat po ay nakatanggap kami ng suporta galing sa kanya. Kaya alam ko po na itong mga plano namin para sa bayan ng Fami, sigurado po ako na ang ating gobernador ay katuwang namin
para matupad naman namin yung mga pangarap namin para sa minamahal naming bayan. Nakatutok siya sa serbisyong pangkalusugan. Kumusta po ang serbisyo niya rito sa PAMI? Ngayon po, ang FAMI ay kasama na doon sa, nagkaroon na po ng ocular inspection para doon sa botika ni Gov. So, pinuntahan na po nila yon at pinapaayos ko na nga rin yung mga dapat ipaayos doon para po maibaba na rin dito yung proyekto ng ating gobernador para sa kalusugan naman na magbibigay ng libreng gamot pang maintenance, especially sa ating mga senior citizens, sa ating mga PWD, and even sa lahat po ng posible mabigyan ng libreng gamot galing sa ating gobernador. Wala po bang nagparamdam sa inyo na mag-invest ng malaking hospital dito sa PAMI dahil mula ron sa part ng Quezon, Northern Quezon, at kayo ang sentro, at kayo ang madalas na dinadaanan pag may dinadala sa Manila, At mas dinadala mabilis. sa Luzon, at mas mabilis. Meron po bang nag-pledge po Mayor? Sa ngayon po, unfortunately wala pa. Pero baka through your program, baka po sakaling may makakuha tayong attention doon sa mga posibleng may consider ang family na makita ninyo kung gaano kaganda yung lokasyon namin para hindi lamang sa komersyo, kundi even sa mga malalaking ospital. Kasi tama po kayo, ang Quezon, ang family ko kasi, kung mapapansin nyo, yung access, iba't iba eh. Merong galing Infanta Real, meron naman galing dito sa some part of Rizal, at nasa junction kami eh. Kaya talagang sa mga malawak ang pananaw, ang makikita mo sa bayan ng family, napaka-strategic yung aming location. Do you have questions? Education program. Ang family po, meron po kaming galing sa lokal na pondo, meron kami scholarship. So, ano po, taon-taon, meron kaming mga scholars. Nung dumating ho kasi ako, ang scholarship, ang disenyo ng scholarship dito ay para sa napakaraming estudyante na hindi sumasapat para sa pantuition nila. So, ang pinabago ko yung structure ng scholarship. Ang pananaw ko kasi, di baling hindi ganun karami, pero siguradong matutulungan natin magtapos. So at least ngayon, meron na kami napapagraduate galing sa pondo ng lokal na pamahalaan para sa edukasyon ng mga bata. So, ibig sabihin, taon-taon, through local fund, may napapagraduate kami. So, hopefully po, paglipas ng mga ilang taon pa, marami ng scholars na napagraduate ng ating LGU. Usually, saan school sila, Mayor? Normally, itong mga eskwelahang malalapit sa atin, katulad ng LSPU, meron din namang ibang sumusubok sa Maynila. So, conforme po, basta qualified ka naman, entitled ka para doon sa scholarship. So, nakita niyo talagang prosigidong... Sa ngayon po, we have 200 scholars. 200 scholars. 200 na po scholars natin. Then, yearly, siyempre, merong nakakapag-graduate na, minemaintain natin yung 200 na yon. And hopefully, alam niyo po kasi, ganito ang nakikita ko talaga. Ang isang maliit na bayan, nung dumating ho kasi ako, 5th class kami. Pero ngayon po, 4th class na kami. Wow. And hopefully, sa susunod na evaluation uli, kasi every 3 years yan eh. So hopefully, umakyat na uli ang aming sa 3rd class. Ganito po ang nakikita ko kasi. Pag ang napataas mo ang local revenue ng isang bayan, nagkakaroon ng extra pondo ang isang lokal na pamahalaan para magdagdag ng mga programa. It's either soft or hard project. Scholarship, even sa mga incentive ng mga empleyado, or kung ano-ano pang programa sa kabataan, na may pagkukunan kang hindi ka nakadepende lang
sa NTA or yung National Tax Allocation. Kaya dapat talaga maging masigasig ka, pataasin ang local revenue para magkaroon ng extra pondo na pwede mong gamitin Mm. sa iba't ibang programa po pwede mong ibigay sa mga kababayan mo. It's either social, education, health, and even incentive para sa mga kawani ng gobyerno. Mm. Tuloy-tuloy ang inyong paghikayat sa inyong mga kababayan na siyempre sila'y tumalima doon sa pagbabayad ng tax. Opo, yun po ay ating obligasyon at nararapat lang na tayo ay mag-comply Mm. doon sa obligasyon natin para sa gobyerno. At ito po kasi yung pinanggagalingan talaga ng pondo para sa mga iba't ibang programa. Ako po bilang isang lehitimong negosyante rin naman, yan po isa sa talagang unang sinisiguro ko. Mm. Yung obligasyon ko at ng aking mga negosyo para sa pagbibigay ng tamang buwis para sa gobyerno ay nagagampanan. Kaya sa aking mga kababayan at ganoon din sa mga namumuhunan na dito sa bayan ng Fami, aking pong pakiusap na ating tugunan or ating gampanan yung ating obligasyon para sa ating bayan pagdating sa pagbubuwis. Meron yung gusto mo yung vision order dito sa bayan ng Pami. Awa po naman ng Diyos. Ang FAMI ay talagang maituturing na talagang pagdating sa peace and order, talagang kahit ipagtanong niyo po, hindi naman may iwasan. May mga insidente, Mm. pero pangkalahatan po ang bayan po ng FAMI ay peaceful. Yan po, kahit magtanong kayo sa ating mga kapulisan kung ano yung status ng peace and order dito. Awa po naman ng Diyos. Kasi po naniniwala talaga ako na isa yan sa dapat na maayos din. Peace and order, health, yan po ang mga tungtungan, pundasyon para ikaw ay puntahan ng mga mamumuhunan. Dapat maayos ang peace and order mo. Kaya awa po naman ng Diyos. Even ako po, kahit itanong sa ating mga kapulisan, ang aking pong suporta, hindi lamang yung suporta ng lokal na pamahalaan, kahit yung personal kong resources pagdating sa pagsuporta sa kapulisan para ma-maintain yung peace and order. Kasi yan po isa sa pinakamalaking obligasyon ng isang halal na pamahalaan, ng isang halal na officer. Siguraduhin mong makapagbibigay ka ng mapayapang pamayanan. Ngayon yung problema ito kasi problema ng lahat lahat ng mga LGU, kaugnay po sa mga problema sa drugs. Kamusta ho dito sa inyong bayan? Hindi po ba iwasan na meron pa ring mangilan-ngilan na gumagamit or nasa ano pa rin ng mga illegal na gamot. Ang ating pong kapulisan ay patuloy ang pagpapatupad ng pagmomonitor at panghuhuli ng mga kumpirmadong nagbebenta at gumagamit ng droga, ng illegal na droga. But do you have program? May program po kayo nito sa mga lulong, sa mga gumagamit ng droga? Yung pong inabutan natin programa na rin nung umupo ako, meron na akong nakalatag na programa ang kapulisan natin dyan. Yun po yung sinusundan natin. So yun po mga naging surrender rin ng mga nakaraan. Yun po yung minomonitor ng mga kapulisan natin na kailangan talaga masigurado na lalo na yung pumasok na sa mga programa ng rehab, dapat ma-monitor yun na talagang totally tumigil na. So kung ano po yung dinatnan natin programa noon, yun po yung minomonitor ko na naipapatupad pa rin ng ating kapulisan. Yung mga nag-undergo ng rehabilitation, may program po, kabunay po para hindi na po sila manumbalik sa kanilang misyon.
Yung pong monitoring ng kapulisan natin, katulad din ng DILG roon, minomonitor po nila yan kung ano na yung status ng mga drug addict doon na pumasok doon sa programang yun. Yun po yung minomonitor. Ano po yan, regular naman nila yung pagbibigay nila ng report sa atin. Kaya meron na tayong mga naidideklarang mga barangay na drug-free na eh. Meron pa mga ilan-ilan na yun naman po yung tinututukan ng PIDEA at saka ng kapulisan natin. Usually, Mayor, sa naging problema, walang trabaho, no? Bumabalik yung iba para masustain yung kanilang pangailangan. Ang LGU po ba ay meron silang programa para dito? Sa livelihood po. Yes, program. Una-una ho, pag gumaganda ang komersyo, karugtong niyan ang pagtaas ng pagbibigay ng trabaho sa mga kababayan natin. Katulad po ng Jollibee at McDo. Ang aming pong kasunduan, at least 50%, Priority. 60%, 70% Localized. localized. Even sa katulad po ng aking pribadong kumpanya, majority po ng aking empleyado na nasa Manila, dito ko kinuha. Kahit nung hindi pa ako mayor, karamihan po ng empleyado ko, dito ko kinukuha. Kasi alam nyo, ano yan eh, may positibong epekto yan kapag ang kinuha mo, katulad nung kinuha ko mga empleyado rito, sa Manila nagtatrabaho, pero pinapadalang sweldo nila rito, dito rin kinukonsumo. May positibong epekto yan sa ekonomiya ng bayan ng family. Multiplying effect. Kaya ang isang pangarap ko pa rin po, konektado naman sa aking negosyo. Meron po kasi akong call center din eh. Meron akong BPO. Ang isang pangarap ko, madala rin dito yon. Kaya meron po akong programa ngayon. Meron akong binubuong programa kasama ang TESDA na kung maaari makapag-conduct ng isa sa courses ng is communication skills, communication course para sa call center. Kasi alam niyo sa totoo lang, dapat yung mga programa ng gobyerno, dapat may continuity. Katulad ng scholars, dapat namo-monitor mo yan, hindi lang after makagraduate yung mga scholars mo. Dapat kung maaari, kung matutulungan mo rin sila, kung sila pwedeng pumasok ng mga kumpanya, para hindi naputol or hindi bitin yung ginawa mong tulong. Katulad ng iniisip ko, kung sakaling makapaglagay dito ng training center para sa mga communication, para yung makakagraduate doon, pwede namang sila rin yung tutulungan mo makapasok sa mundo ng call center. Kasi sa totoo lang, ang problema ng mga call center companies sa Manila, mataas ang attrition rate. Palipat-lipat sila ng kasi magkakatabi sila roon. Samantala kung magkakaroon ng maayos na setup dito sa FAMI, dito training center, after ng kung qualified ka naman dito sa call center na andito ngayon, di win-win ho yun kasi may iwasan yung palipat-lipat ng kumpanya kasi dito mababa ang cost of living. Kasi dito naman, pag sa probinsya ka, pagdating ng lunch break, uwi ka sa inyo, hindi ka na mamasahe, di ba? Hindi mo na kailangan ng sobrang magarbong mamahaling mga pananamit para ikaw makapasok. Di ba? Tsaka yung kahit pa paano, ang mga taga-probinsya na nagtatrabaho sa Manila, nakaka-experience pa rin ng homesickness yan eh. Di ba? Pagka dahil malayo sa pamilya, yun yung mga nakikita kong pwedeng ma-resolve. Kung sakali mangyayari, pangarap ko na magkaroon ng training center dito para sa call center. Siguro, Mayor, panawagan doon sa mga kababayan natin na
yung problema ng droga? In general na po lahat. Hindi lang sa droga ang aking pananawagan. So, sa akin po mga minamahal na kababayan dito sa Bayan ng Pami, ang aking pong una, panawagan natin para sa paglaban natin sa illegal na gamot. Unang-una, bantayan po natin ang ating mga kapamilya, especially ang ating mga anak, at i-guide natin sila. At doon naman po sa mga gusto nang tumigil, meron naman pong programa ating gobyerno para matulungan kayo na totally matigilan na itong bisyo na to. At sa ating po mga kababayan naman, wag po kayong ano po rin natin, magbigay informasyon din tayo kung sakaling may mga kababayan tayo na dulong or maaari na nagbibigay na ng perwisyo sa ating komunidad. At sa ating mga kapulisan naman po, tuloy ang pagiging agresibo natin para mabigyan ng solusyon itong paglala or patuloy na paggamit ng illegal na gamot ng ating mga kabataan at ating mga kababayan. Sa ating po namang pagdating sa ating mga programa dito sa Bayan ng Pami, ako po bilang inyong tatay dito sa bayan na to, lagi ko naman sinasabi sa inyo, wala akong ibang pangarap po hindi makapag-ambag. Hindi man totally masolusyonan lahat ng dapat solusyonan, pero sisiguraduhin ko po na kahit pa paano malaki ang maiambag ko sa pagbabago ng bayan na ito. At pangarap kong mas mapasigla pa ang komersyo kasi naniniwala ako na ito magbibigay ng katatagan ng ating ekonomiya, ng ating pamilya. Kasi ang bayan na masigla ang komersyo, may trabaho, peaceful, at unti-unti natutupad natin yung mga pangarap natin. Hindi lang para sa bayan, kundi para sa ating mga pamilya. Sa akin po, sa lahat na naniniwala, salamat at patuloy na sa pagsuporta. At doon naman po sa hindi masyadong naniniwala, manood na lang kayo kung ano yung pwede kong iambag pa. At hindi ko naman humapiplease lahat kayo. Pero kahit pa paano, sana makita nyo pa rin na si Tatay LR ay may ginagawa para sa pagbabago, kaunlaran ng minamahal nating bayan. Maraming salamat po at God bless our beloved family. Thank you, Mayor. Salamat po. Madalas kaming mamalik